ang paunang pagpapakita ng Diyos sa kasaysayan. Sa Daniel 2, ang hula ng kabanatang ito ay sumasaklaw sa mga dantaon mula kay Daniel hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Ito ay ipinalalagay na pinakapambihirang hula sa Biblia sapagkat ito ay pinakamadaling maunawaan at una na nakapagbigay ng isang sunod-sunod na kasaysayan ng sanlibutan mula ng panahon ni Daniel hanggang sa wakas. Ang pangkat na ito ay nagpapasimula sa pamamagitan ng paglalarawan sa hari ng pinakadakila sa mga kaharian sa lupa sa sarili niyang tahanan doon sa kanyang kamang tulugan. At na ikalawang taon ng paghahari ni Nabucodonosor ay nanaginip si Nabucodonosor ng mga panaginip ayon pa po sa unang bahagi sa Daniel 2 versikulo 1. Kung ang Diyos ay nagbibigay ng isang panaginip, ano ang layunin? Sa aklat ng Job Kapitulo 33, versikulo 13 hanggang 17, sabi po ng Biblia, kaibigan, bakit ka nakikilaban sa Kanya? Sapagkat hindi siya nagbibigay alam ng anuman sa kanyang mga usap, sapagkat ang Diyos ay minsang nagsasalita. Makalawa, bagaman hindi pinakikinggan ng tao, sa isang panaginip, sa isang pangitain sa gabi, pagka ang mahimbing na pagkakatulog ay nahuhulog sa mga tao, sa mga pagkakatulog sa higaan, kung magkagayoy, ibinubukas niya ang mga pakinig ng mga tao. At itinatatak ang kanyang turo upang ihiwalay ang tao sa kanyang panukala at ikubli ang kapalaluan sa tao. Pansinin po natin mga kaibigan na maliwanag na nasumpungan ng Panginoon na mahirap ipahayag ang katotohanan kay Nabucodonosor sa panahon na siya ay gising. Inihayag ng Diyos sa hintil na haring ito ang isang larawan at sa gayon ay natawag ang kanyang pansin at nakagawa ng isang malakas na impresyon sa kanya. Nang magising ang hari, ano ang nangyari sa kanya? Sa aklat ng Daniel 2, versikulo 3 hanggang 5, sabi po ng Biblia, at sinabi ng hari sa kanila, ako'y nanaginip ng isang panaginip, at ang aking espiritu ay nabagabag upang maalaman ang panaginip. Ang hari ay sumagot, at nagsabi sa mga Kaldiyo, ang bagay ay nawala sa akin. Kung di ninyo ipaliliwanag sa akin ang panaginip at ang kahulugan niyaon, kayo'y pagpuputol-putulin at ang inyong mga bahay ay gagawing dumihan. Nakilos ang isipan ng hari, ngunit hindi niya maalaala ang kanyang napanaginipan, mga kaibigan. Now, paano inilantad ng Diyos ang nagkukunwaring karunungan ng pantas na mga lalaki ng Babylonia? Una, binigyan ng Diyos si Nabucodonosor ng isang panaginip. Ikalawa, ipinahintulot ng Diyos na makalimutan ng hari ang mga detalye ng panaginip. Gayunman ay natandaan niya ang isang napakaliwanag na impresyon tungkol doon. Pangatlo, ginawa ng Diyos na hilingin ng hari sa mga pantas na lalaki sa Babylonia hindi lamang ang isang kapaliwanagan, kundi ang isang pagpapahayag ng panaginip na rin. Na kung babasahin natin sa Daniel 2 hanggang 5, mga kapatid. At ano naman ang naging tugon ng mga marurunong na lalaki sa Babylonia sa mga hinihiling ni Nabucodonosor at ano ang katotohanang inamin nila? Sa Daniel 2, versikulo 10 hanggang 11, ito po ang sinasabi ng Biblia. Ang mga Kaldiyo ay nagsisagot sa harap ng hari at nangagsabi, walang tao sa ibabaw ng lupa na makapagpapaaninaw ng bagay ng hari. Palibhasay, walang hari, Panginoon o pinuno man na nagtanong ng ganyang bagay sa kaninumang mahiko, inkantador, Kaldiyo. At isang mahirap na bagay ang inuusisa ng hari at walang ibang makapagpapaaninaw sa harap ng hari liban ang mga Diyos na ang tahanan ay hindi kasama ng tao. At sa pamamagitan nino, ipinaalam sa hari ang panaginip at ang pakahulugan nito.
Basahin natin sa Daniel 2, versikulo 19. Ganito po ang sabi ng mga talata sa Biblia. Nang magkagayoy nahayag ang lihim kay Daniel sa isang pangitain sa gabi. Nang magkagayoy, pinuri ni Daniel ang Diyos sa langit. Napansinin po natin ito, kaibigan. Si Daniel ay isang kabataan. Isang napakalaking pagkakataon upang makasaksi para sa tunay na Diyos. Ipinakita ng Diyos kay Daniel ang katulad na pangitaing ipinakita niya kay Nabucodonosor. Maraming dantaon, pabago tinuruan ng Diyos ang mga senador sa Ehipto sa pamamagitan ng bibig ni Jose. Isang talubatang hindi higit na nakakatanda kay Daniel, na kung basahin natin ang awit, mga aklat ng awit 105, verse 17 to 22. At sabi pa po, at samantalang si Daniel ay nakatayo sa harapan ng hari, sa gitna ng marami niyang mga guro, ang mga salita ni David na nasa awit 119 verse 98 hanggang 100 ay kinikitaan ng halimbawa doon kay Daniel. Kanino ibinigay ni Daniel ang kredito sa pagkapahayag ng panaginip at ng pakahulugan nito? Sa aklat ng Daniel Kapitulo 2, versikulo 28, mababasa natin ang ganito, kaibigan. Ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga lihim, at siyang nagpapaaninaw sa haring Nabucodonosor kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ang iyong panaginip at ang pangitain ng iyong ulo sa iyong higaan ay ang mga ito. Ano ang adhikain ng panaginip na ito? Sabi pa po ng aklat ng Daniel Kapitulo 2, versikulo 29, tungkol sa iyo, o hari, ang iyong mga pag-iisip ay dumating sa iyo sa iyong higaan, kung ano ang mangyayari sa panahong darating. At siya na naghayag ng mga lihim ay ipinaaninaw sa iyo kung ano ang mangyayari. Ngayon, tingnan natin kung sa anong mga material niyari ang larawan. Sa Daniel Kapitulo 2, versikulo 31 hanggang 33, sabi po ng tala ng banal na kasulatan. Ikaw, o hari, nakakakita at narito ang isang malaking larawan. Ang larawang ito na makapangyarihan at ang kanyang kakinangan ay mainam at tumayo sa harap mo at ang anyo niya ay kakilakilabot. Tungkol sa larawang ito, ang kanyang ulo ay dalisay na ginto, ang kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay pila. Ang kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay tanso. Ang kanyang mga binti ay bakal. Ang kanyang mga paay, isang bahagi ng bakal at isang bahagi ay putik na luto. Ayon pa po sa Daniel 2, versikulo 31 hanggang 33. At ano ang sinasagisag ng ulong ginto sa pangitain ng hari? Daniel 2, versikulo 37 hanggang 38. Ating basahin ang talata, kaibigan. Ikaw, o hari, ay hari ng mga hari na pinagbigyan ng Diyos sa langit ng kaharian o kapangyarihan at ng kalakasan at ng kaluwalhatian. At alin mang tinatahanan ng mga anak ng mga tao, ng mga hayop sa parang at ng mga ibon sa himpapawid ay ibinigay sa iyong kamay at pinapagpuno ka sa kanilang lahat. Ikaw ang ulo na ginto. Pansinin po natin ito, kaibigan. Ang Babylonia ay itinayo bilang paglaban sa Diyos. Na kung basahin natin ang Genesis 11, verse 1, laktaw 9. Ang lahat ng bagay sa loob ng lungsod na ito ay itinalaga upang gayahin ang siyudad ng Diyos. Ang ilog Euphrates ay umaagos sa loob nito tulad ng ilog ng Diyos sa loob ng paraiso. Ang pamahalaan nito ay ganap na makahari. Isang lalaki ang nakaupo sa luklukan. Sinasamba ng tao ang hari. Kalupitan ang namamayani sa halip na pag-ibig. Walang kapangyarihan ang pinahintulutan ng higit sa hari. May pagkakaisa ang iglesia at ang pamahalaan. Ang Babylonia ay halos 10 milya ang sirkumperensya. Ang panloob na syudad ay napalilibutan ng dubling pader. Ang panloob na pader ay halos 12 talampakan ang kapal at ang panlabas na pader ay halos 25
dalawang talampakan. Ang panlabas na kuta ay mayroon ding dalawang pader. 24 at 26 na talampakan ang kapal. Alinsunod sa pagkabanggit. Sa bawat 55 yarda ay mayroong turi, 250 lahat-lahat kaibigan. Ang paghuhukay ay hindi nagbibigay ng katunayang may kinalaban sa kataasan ng mga pader sa Babylonia. Mga tuod lamang ang nananatili at ang pinakamataas ay hindi hihigit sa 40 talampakan. Ang Babylonia ay itinatag ni Nimrod maraming taon bago ipinanganak si Kristo. Naging isang makapangyarihang kahariang pansanlibutan noong 625 taon bago isinilang si Kristo at nalupig ng mga taga-Media at mga Persiano sa ilalim ni Cyrus noong 539 before Christ. Paano sinagisag sa larawan ang ikalawang pambuong sanglibutang kaharian? Sa Daniel 2 Kapitulo 39, sabi po ng tala ng Biblia, at pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mababa sa iyo, at ang ibang ikatlong kaharian na tanso na magpupuno sa buong lupa. Napansinin po natin ito, kapatid, kaibigan. Ang dibdib at ang mga bisig na pila ay kumakatawan sa Medo at mga Persiano na sumakop sa Babylonia noong 539 BC. Ang kapangyarihang ito ay naghari sa loob ng 208 ka mga taon. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay sinira ni Alejandro Dakila o Alexander the Great doon sa labanan ng Arbila noong taong 331 BC o before Christ. Paano kinatawan sa larawan ang Gresya na ikatlong pambuong sanglibutang kapangyarihan? Daniel 2 versikulo 39. At ang ibang ikatlong kaharian na tanso na magpupuno sa buong lupa. Sa huling bahagi, mapansin po natin at mababasa po natin, kaibigan, nang ang Gresya ay sumunod sa Medo-Persia bilang isang pansanlibutang kapangyarihan. Ang kaharian ito ay naghari sa loob ng 163 ka mga taon mula noong 331 BC hanggang 168 BC o before Christ. Paano inilalarawan ang ikaapat na kahariang pansanlibutan? Sa Daniel 2 Kapitulo 40, ito po ang binabanggit ng aklat ng Biblia. At ang kaharian na ikaapat ay magiging matibay na parang bakal. Palibhasay, ang bakal ay nakadudurog at nakapagpapasuko sa lahat ng bagay. At sabi pa po dito, kaibigan, kung paanong dinidikdik ng bakal ang lahat ng ito, siya ay magkakaputol-putol at madidikdik. Anong ibig sabihin? Pansinin po natin, kaibigan. Sa Daniel 2, versikulo 41 hanggang 42, dito ay isinasaad na ang imperyo ng Roma ay mahahati sa 10 bahagi. Iniisa-isa ni Gibbon sa kanyang Decline and Fall of the Roman Empire ang pagkakahati sa 10 ng imperyo ng Roma. Itong tinatawag na una, Visigoths, Burgundians, Suevi, Vandals, Ostrogoths, Heruli, Franks, Saxons, Lombards, at Alemanni. Ang 7 sa mga ito ay naging saligan ng mga makabagong bansa sa kanlurang Europa. Ang Heruli o Heruli, Vandals at Ostrogoths ay lubos na nabunot ng kapangyarihan ng tinatawag na maliit na sungay sa Daniel City. Ang tanong ngayon, kaibigan, magkakaroon pa ba ng ibang nakakabubuklod na Europa bilang isang pansanlibutang kapangyarihan tulad ng imperyo ng Roma? Ang mga bansang Europa kaya ay mabubuklod ng panghabang panahon sa ilalim ng isang pangulo? Sa Daniel 2 Kapitulo 43, ito po ang binabanggit ng banal na kasulatan. At yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahaluan ng putik na luto. Sila ay magkakahalo ng lahi ng mga tao. Ngunit hindi sila magkakalakipan gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. Marami nang ginawang pagsisikap upang mabuklod ang Europa. Sinikap
na ng mga tao na magkaroon ng isa pang pangsanlibutang kapangyarihan. Ang mga haring tulad ni Carlo Magno, ni Charles V, Louis XIV, Napoleon, ni Kaiser, at Hitler ay nagsikap na lahat upang mabigo lamang. Hindi sila magkakalakipan sa isa't isa. Kaninong kaharian ang nakatakda upang magtagumpay? Basahin natin ang aklat ng Daniel 2, versikulo 44 hanggang 45. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon, ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. Ang kapangyarihan man niya ay iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat na kaharian ito, at yaoy lalagi magpakailanman. Yamang iyong nakita na ang isang bato ay natibag sa bundok, hindi ng mga kamay, at pumutol ng mga bakal ng tanso, ng putik, ng pilak, at ng ginto. Ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa haharapin, at ang panaginip ay tunay, at ang pagkapaaninaw niya ay tapat. Dito ating mapansin, kaibigan, na ang kahulugan sa bato sa pangitang ito, iyon ay tumama sa paan ng larawan ay kumakatawan sa pagtatayo ng kaharian ni Kristo. Tayo ay nabubuhay na sa mga kaarawan ng mga bansa ng Europa na kinakatawanan ng 10 daliri ng malaking larawan. Ang kaharian ni Kristo ay magiging isa ng katotohanan hindi na matatagalan. Ang panalangin ni Kristo na dumating nawa ang iyong kaharian ay malapit nang matupad. Nakilala ni Nabucodonosor na ang sinabi sa kanya ni Daniel ay ang panaginip na nakalimutan niya at nakagulo sa kanya. Siya ay nagpatira pa at nagsabi. Sa Daniel 2:47, mababasa po natin, nagsasabi po ang Biblia. Sabi ni Haring Nabucodonosor, sa katotohanan ang inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari at tagapaghayag ng mga lihim. Yamang ikaw ay nakapagpahayag ng lihim na ito. Ating tandaan, kaibigan, ang panaginip ay tunay at ang pagkapaaninaw niya ay tapat. Halos nakaabot na tayo sa dulo ng kasaysayan ng tao. Upang maging isang bahagi ng kaharian ni Kristo, ang isang tao ay kailangang nasa puso niya si Kristo. Sinabi ni Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Mabasa po natin yan sa Juan 3, versikulo 3 sa huling bahagi ng talata. Magpanukala tayo, kaibigan, ngayon, na maging isang bahagi ng walang hanggang kaharian ng Diyos. Naway ang banal na Espiritu ay sumasa atin ngayon at magpakailanman.